Mga markers ng Yamashita Treasure ay mahirap na makita at matagpuan dahil nakakover concealment na ito sa mga damo at lumot or sa ilalim na ng lupa o natabunan na. Katulad nito ay mahirap na ma-identify or makita itong hugis, lawin, or ibon or hook na markers nga nakaukit sa bato nga ang tinuturo ay papuntang sa unahan. Dito naman sa isang counterpart na hugis isnik na malaking stone or rock ay isa din itong nagpapahiwatig na kayamanan ang nakatago sa isang lugar o sekreto or sa ilalim ng butas or nakatanil ang mga object na tinatago ng Yamashita Treasure noong kapanahunan ng World War II GIA. Ang mga nilalang na ito ay sinadya gawin para sa kanilang marker sa pagbalik dito sa Pilipinas. At ito nakaturo sa unahan. Magandang araw po sa inyo mga nanonood sa ating munting channel. Ang ating ngayon makikita or topic ay tungkol sa mga treasure marker nga sa plat ng lupa or sa lupa nga nakalagay or nakabari or mga sign and marker. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat na nag-subscribe sa ating channel. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan saan man sulok. Ang makikita natin ngayon ay gumawa tayo ng sketch or parang remap. Kaya hindi man natin madadala yung mga markers galing doon sa bundok at ito ay ginawa natin para makita or meron tayong kaunting ideya o maipaliwanag. Kung titingnan natin ito ay mayroon 5 objective mga ka-discover. 1, 2, 3, 4, 5. Unahin natin ito na bato na may nakaukit nga hook or lawin. Ito naman ay snake na malaki nga nakahapbari. At ito naman ay pyramid na bato at ito naman ay kahoy or tree. Ito reference ng sapa itong blue water. Itong pagkasiting na lugar ay posible na engineering platform ng GIA sa bundok man, sa patag or sa gilid. Unahin natin ito ay isang bato na may marker nga hook na ito naman na snake ay SE or snake ahas yung SE ito. At ito naman, pyramid, kahoy paikot. Ang ibig sabihin dito po tayo, ang opening mga ka-discover, ay ito po na lugar ay reference ito, bundok. Tapos may project na po na daanan, water. Sa inyong lugar, kung saan man, pag makita itong porma ng mga marker, saan nga ba ang treasure nga prospect hahanapin? Dahil itong
ay puro ito silang gamit or counter ito, mga paikot, counter sign. Ang hook, ito yung mga kanyang counter sign, mga reference. Ang iba nga may mga gadget or scanner ay hindi na nila ito masyadong pinapansin dahil magdidetect na lang sila automatic dito sa lugar. Sa atin manual, sa mga katulad ng atin mga baguhan, shout out po sa inyo, ay kahit walang gadget, pwede po natin malukit or matesting or masubukan, baka sakali makita ang paghanap. Pag makita natin itong bato na hook na mayroon sa gitna, tinitingnan niya yung counter niya na markers na SE, your ahas or snake ito. Nagkatinginan sila dito. At ito namang snake, ang buntot niya ay papunta siya dito sa markers na pyramids. Ang ibig po sabihin ng pyramid nito ay a mountain. Dito, object din ito. Ngunit, ito namang kahoy ay isa din ito, siguro maliit pa ito nung kapanahunan ng World War II. Ngayon, malaki na, nakaharap siya sa pyramid. Saan nga ba ang treasure? Kasi ang kailangan natin hanapin kaagad at treasure. Dahil ito, lawin, ulitin natin, kakainin yung ahas or snake, pagkain ng lawin. Yung ahas naman, dito siya nakatira sa pyramid or mga bato sa ilalim. Possible nga may tunnel po ito nga opening. Pero nandito ang entrance. Kasi ito ang tinuturo niya dito paikot. At ito namang lawin, ito ang kanyang home, yung itong kahoy. Pwede siya dito sa bato. Mumabol siya. Pero ang snake, malabo dito siya magtira sa kahoy. Pwede siya pero pansamantala. Dahil kakainin siya ng hook or lawin. Kasi pagkain siya ng lawin. Ngayon, dahil nga may snake, ang sabi daw ay trap. Natural kasi ahas, delikado sa bato. Pag dito tayo mag-opening, ang trap ng ahas, wala mang poison or bomb, itong bato nga big boulders. Pag maghukay dito, itong portion, gugulong, ito yung trap niya sa ating prospect analysis and partial decoding. Ngayon, saan ang atin ngayon hinahanap na treasure? Nandito po sa kahoy. Dahil walang trap ang kahoy, ito, trap ito sa ahas. Yung lawin, ulitin lang natin, kakainin itong snake. Kung titingnan natin ito ay naka-align siya, man-made mga ka-discover, di ba? Ito. So, nilayout lang natin ito dahil para makita ang setting doon ng mga markers. Malalayo po ito mga ka-discover ayon sa ating pananaliksik. Ito possible na nasa estimated mula sa hook to snake ay 20. Dito naman sa pyramid, snake to pyramids 30. Pyramids to 3, mga 10 meters. Kung titingnan natin maigi ay naka-triangle siya. Ngayon, iukit natin ito, idugtong-dugtong natin itong mga counter markers sa isang lugar, pero malalayo po ito ang kanyang distance. Dahil sa kakahuyan, hindi mo ito makita kaagad, pero dapat maikot sa inyong lugar ng mga ganitong setting. Aalisin natin ito, idugtong-dugtong natin itong mga
i-connecta natin ito mga counterpart. Kung pagdugtungin natin ito, ay magkaroon na siya ng arrow or triangulation. Alisin lang natin ito, ikukonekta. Ayan, papunta sa ahas mula sa opening ng hook. Tapos ito naman, no? So ayan na magiging forma mga ka-discover. Ayan na, nagkaroon na siya ng triangle. Konekta dito sa kahoy, papunta sa pyramid. Meron na siyang arrow. Kung ikukonekta naman natin mula sa hook, papunta dito, dito siya mag-intersect sa gitna. Or intercept, tama ba ito? Dito siya magkukonekta sa gitna. Kadamihan, posible mayroon o wala, depende sa nag-layout sa mga nagtago sa kanilang forma kung ano ang style. Ngunit ito iba naman ang forma. Konekta mula dito sa hook, paikot, snake, pyramid, tree. Ikonekta natin triangle, ito yung mahaba, ito ang tinutukoy. At ito ay sinasabi nilang maubos la ang lakas or pera na tawag na panligaw or decoy na sinasabi. Dito mauubos ang ating lakas. Dahil itong itong sapa or creek, ito yung kanilang number 1 nga trap. Dahil tubig po ito. Dito sila maglagay ng decoy para pag magbutas dito sa counter ng mga or intersection na arrow ay mapupuno kaagad ng tubig dahil malapit siya dito. Wala diyan dahil ito yung sinasabi nilang water trap. Pero lalagyan nila diyan ng sinasabing mga gold dust, mga bato na mga may gold dahil trap nga. Possible nagbubutas sila dito ng malalim para dito mapunta sa trap. Dalawa sila. Big boulder at saka water trap. So ngayon dito yung prospect target dahil malayo siya sa water trap. Dito sa kahoy. Under ang sinasabing object or wealth or treasure. Ngayon, ito yung posibilidad na engineering pattern ito na pagka baon nila dahil makikita natin ang paikot. Pag sa atin man, kung mag-ooperate o saan mang lugar, pag mayroon creek, sa atin na lang po yun yung ideya. Kailangan yung hindi masyadong maulan. Itong mga dead creek pala ito, yung DC, dead creek. Pag mag-ulan, hindi ka dito makahukay dahil water trap. Pag wala ng ulan, maliit na siya. Makukuha na itong target. Mga 2 meter, 3 meters, 5 meters. Ito, dito siya, walang trap itong kahoy. Kaya kung dito sa big boulder, ay madaganan po ang maghuhukay. Bali, dalawa ang trap nila, water trap at saka itong big boulder. Pero posibilidad nga dito ang entrance ng kuiba or cave. Ito ang opening na hook. Dahil travel po, lilipad siya at itong snake dito nakatira sa pyramid, hook sa kahoy, dito talaga siya ang walang trap pag ganitong mga markers na ibon or lawin. King sa mga ibon yung lawin. Kakainin niya lahat ng mga maliliit na ibon.
pati yung ahas. At isa pa ito, pag mga ganito sa gitna, mayroon po ito mababaw lang sa taas. Yung sinasabi nilang pauna deposit, rock enclose. Kung titingnan natin mga ka-discover, ang ganda ng kanilang pagka-plan or ideya. Hook, snake, pyramids, at saka tree or kahoy. May kanya-kanya ito silang karakter lahat na 5 reference. Una, ito, reference ito ng bundok na itong nakaganito ang forma. Ang sinasabi daw nito ay water sign or water element na sa bundok daw mayroon creek. Ang ibig sabihin nito na sign. Ito yung sabi pa big boulder na yung malaki ito na yung kalahating truck, mga ganon. Ito, pwede ito matanggal, maputol ng tao. Magiging missing ito, pero nandun pa yung puno kahit ilang taon. Pero itong snake na bato ay talaga forever ito pag hindi kunin ng tao. Kasi bato ito matigas na tatlo. At saka ito hindi mawawala ito na reference. Kaya ang galing ng pagbaon nila, pinipili talaga nila ang lugar kung saan. Ito naman na makikita natin ay daanan po ito. Ayon pa sa atin pananaliksik, itong project na ginawang daanan ay nakuhaan na po ito dito ng malaki. Ito sa kabila wala pa, mga ka-discover. Dito mayroon silang project naka-letter Y. Kung titingnan natin, kung isasorbe itong lugar, naka-letter Y, hinukay nila ito ng 50 meters project, dam, tubig. Siguro ko yung nakuha, hindi na yun, hindi na makikita natin, pabayaan na lang natin yun sa kanila yun. Ang importante, nakita natin ang layout sa platform ng engineering, possible ng GIA, plano, na ganito ang pagbaon nila. Depende siguro sa mga lugar o sa mga nagdala sa kanila na mataas, kung mga high ranking, kung ano ang plano sa kanilang pag layout sa lugar. Lagi ito may trap na tubig, yan ang number 1. Kasi itong na mga source or reference, hindi ito maaalis dahil natural resources ito mula sa bundok ng mga tubig. Kaya maganda na ganito ang kanilang siguro ko pinaglagyan ng sinasabing Yamashita treasure. Sa atin ay makikita lang natin ito, mga markers discovered, walang treasure. Ang iba kasi sa atin ay hindi maniniwala. Sa atin lang po yun eh. Kahit ako hindi ako maniwala kung hindi ko makita. Dalawa lang eh, yung advanced state, yung wala at saka mayroon. Yung naniniwala, yun ang nakakita, nakahukay. Yung hindi naniniwala, yun ang hindi po naghuhukay at hindi po niya alam kasi di man niya related, kaya nagko-comment sila ng mga ganito na bakit puro na lang markers, wala naman daw makukuha. Hindi talaga yun ipapakita, mga ka-discover. Sa mga baguhan lang po ito na atin ngayon maisishare sa mga eksperto ay mga ano na po sila, alam na po yun, at saka yung mga may scanner, may mga gadget ay hindi na po sila dito gumagamit ng ganito. Tinitingnan lang. Sa atin po mga baguhan, mga ka-discover, ay para malaman natin ang setting. Ito po ay isa po itong na-share natin at maniwala lang tayo. Sabi pa daw, wala man daw treasure. Sa libro nga po, may treasure, di ba? Sa lupa pa kaya. Yan ang atin lang isipin at mayroon talaga. Mayroon pa nga mga treasure nga walang value, yung mga artifacts nung kapanahunan. Yun ang hinahanap sa mga nagdi-discovered. At yan lang po mga
brother, at maraming salamat po sa ating panonood sa kaunting share na naipakita. At sa susunod naman muli na ating videos, huwag makalimutan po mag-like at mag-subscribe, mag-share sa ating po lagi pag-i-explore sa mga tungkol sa mga markers ng Yamashita Treasure nga mahirap na ngayon hanapin at hindi na matatagpuan markers pa lang dahil natatabunan na po ng lupa, natatabunan na ng mga kahoy, cover concealment, at nasa ilalim na po ng lupa yung mga markers ng mga GIA noong World War II about Yamashita Treasures. At maraming salamat po. God bless.